Hi guys! A day in my life. So, nandito ako sa bahay ng lola ko at ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng mga flower-based basket at lagayan ng mga prutas at marami pang iba guys. Dito nga guys, ipapakita ko sa inyo yung mga gawa sa kugon. Yung talahib na nakikita lang sa bukid ito. Tingnan nyo naman, talahib lang yun pero may pakinabang at ang dami niya palang pwedeng gawin. Hindi lang pang bubong, kundi pwede din siyang lagayan ng tissue. Ayan, napakaganda, napakasimsim pa ng pagkakagawa. At ang maganda pa rito is may varnish. Wala pa kasi itong varnish guys. Ang pinakamaganda talaga dito pag may varnish kasi medyo makintab-kintab at saka dun tumitibay yung kugon. At eto naman is yung placemat guys. At meron ding basket dito. Ayan, makikita nyo, napakaganda. At meron pang isang klaseng basket dito. Kaya pala yan naka-plastic kasi naka-varnish na para hindi na rin malagyan ng alikabok. At mahilig din pala yung lola ko sa halaman. At ayan na nga ipapakita ko sa inyo kung paano siya magsimula or paano gawin ang mga basket na gaya nito. Pasensya na nga pala kayo kung ganito yung boses ko. Medyo parang may sinisipon ako. At ang hirap din talagang magsalita lalo na pag naka-brace. Alam nyo yan. Mabalik nga pala tayo dito sa handicrafts na ginagawa ng lola ko. Maikwento ko na rin pala sa inyo kung paano nagsimula yung lola ko tsaka yung lola ko na gumawa ng mga handicrafts na gaya nito. Ba't parang galit ka? Hindi, nagpapaliwanag lang. So, mabalik na tayo sa pinag-uusapan natin guys. So, yung lola ko, kaya siya marunong gumawa nito dahil namanan niya daw to sa nanay niya. Ngayon yung lola ko naman, itinuro niya to sa lolo ko hanggang sa natutunan na rin gumawa ng mga anak nila ng mga handicrafts na gaya nito. At pati kaming mga apo, marunong din gumawa nito guys. Kaya guys, kung sino po yung mga may hilig sa gaya ng mga handicrafts na ginagawa ng lola ko, PM nyo lang po ako sa isa kong account para ma-message ko rin po kayo agad. So guys, hanggang dito na lang. Thank you for watching!